Muling itinutulog sa atin ang buong may kapal na mapupuot ang sanglibutan sa kanyang mga anagan, sapagkat napuot ang sanlibutan kay Jesus. Dahil bagamat tayo nasa sanlibutan, tayo ay mga maka-Diyos. So, palaging mayroong pag-aaway ang mga bagay ng mga sanlibutan at ang bagay ng mga Diyos. Kaya pinangalalahanan tayo ng buong may kapal na una, tayo ay walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Kung si Jesus ay pinahirapan ng sanlibutan na ito, tayo rin ay pahirapan dahil sa pagsunod natin kay Jesus. Dahil tayo ay kanyang mga alagan. Bahagi o yun, hindi pwedeng magkasama ang mga bagay na maka-Diyos at makakansanlibutan. At yung paanyaya ng buong may kapal natin, manatili tayo sa biyaya ng Diyos. Sa paanong pamamaraan? Una, huwag natin kalimutan ang tulad ng mga hamon na ipinapamanig niya sa akin, manatili kayo sa akin. Makita natin yung magtiwala tayo na bagaman tayo sa sanlibutan ay hindi tayo iiwanan ng Diyos. Bahagi o yun, kasama natin ang Diyos. Yan sabi, kung panig sa atin ang Diyos, sinong lalaban sa atin. Pangalawa, makita rin natin yung yung patuloy na biyaya ng pagpapala ng Diyos. Makita natin tayo patuloy na binibigyan ng grasya ng Diyos. Tayo kanyang ginagabayan, pinalalakas. Ang sabi nga natin sa ating mga pagninilay, yung grasya nagpapabanal at yung grasya aktual na nais niyang pakinabangan natin habang tayo tumatahak sa daigdig na ito. At pangatlo ay sa pamagitan ng kanyang pangako na higit natin pagkatiwalaan, na nawa po ay huwag tayong panghinaan ng loob. So magtiwala tayo sa pag-asa na sa gitna ng ating mga pagtitiis ay nakaabang yung kanyang patuloy na pagpapala sa bawat isa sa atin. Yung pangako na hindi nagpapabaya. Sapagkat ngayong kanyang pangako ay tunay na magkakaroon ng katuparan. Kaya bahagi ito na makita natin ano yung pwede natin gawin. Ay yung patuloy na panalangin. So patuloy tayo magdasal. Kasi kuminsan hindi natin namamalayan natin kuminsan parang nauubos yung ating lakas sa pamagitan din ng mga sakramento. Yan ang sabi natin, napaka
bahagi ko yun at kalimutan sinasabi ko na alin, yung conscious, ay halimbawa, tayo ay nababagabag ngayon, o nalilito, o hindi natin maintindihan, ialay mismo natin sa Diyos, oras mismo, para tayo patuloy ng patatagin ng buong may kapal. Bahagi o yun ang kung saan, ang sabi nga natin, ay tunay na maging handog ng ating sarili sa harapan ng Diyos. At panghuli ay di yung patuloy na kawang-kawang. No? Bahagi mo yun, no? Na kung mayroon tayo may tutulong, ay tumulong tayo, no? Sa ating kapaligiran, sa mga tao na nakasalamuhan natin. Pero ito yung panyaya ng bumikap, sapagkat baka akala natin ay gawa ng ating pananampalataya, bibigyan na tayo ng maayos na buhay. Hindi yun. No? Hindi yun tayo bibigyan ng maayos na buhay. No? Bibigyan tayo ng alinang lakas na harapin ang anumang pwede ma-encounter natin sa daigdig na ito. No? Hindi ho yung pananampalataya natin sa Diyos ay hindi niya ipinangako na sige, sumampalataya ka sa akin ay hindi ka na maghihirap. Hindi. Ang pinangako niya sa akin ay yung katatagan na harapin ang hamon ng daigdig na ito hanggang makarating tayo sa kaluwalhatian ng Diyos.